Camping is not for everyone. Isang kataga na baka narinig nyo na rin. Totoo nga, hindi nga naman lahat ng tao ay para sa pagkakamp. Hindi lahat ay gusto o kayang mapagod sa pag-eempake, magbiyahe ng malayo, at mamuhay saglit sa gitna ng kalikasan. Pero para sa akin, nakuha ng pagkakamp ang loob ko. Ay shit, ang ganda boy. Kaya naman, para sa kaarawan ko, ay magmo-moto camping tayo ng solo sa isang campsite sa Antipolo. Parang isla siya talaga, literal. Ayaw ko paalisin ah. Kaya samahan niyo ako ulit para sa isang simpleng moto camping trip sa Isla Rebelde. Pero bago tayo dumating sa camp, ay manilihis lang tayo saglit. Hindi ito Jason Moto Vlog kung hindi tayo naliligaw. Magandang umaga. Saan po yung Isla Rebelde po? Ay, sa baba, sir. Pero ito po sana yung shortcut, kaya lang po hindi pa siya na-develop. Tao lang po nakakadaan. May nakita po kayong pagod court, Opo. pangalawang kanan. Dating niyo po doon sa pangalawang kanan po ulit. Sige madam, salamat po. Dito ako tinuturo, sabi ko. Ito talaga po yung landmark. Marami na po ako na yung tao. Okay, alam nyo na pala. Sige madam, thank you po. Diyan po ba yung Isla Rebelde? Doon sa Doon pa. diretso ka dito. Ah, Diretso ka lang sa may kanan ka sa may kalsada ng Asimental. okay, sige. Salamat kuya. Dati, tuwing dumadaan tayo sa ganitong klaseng kalsada, ay kinakabahan pa tayo. Pero dahil pang ilang camping na natin ngayon, na-build na natin confidence natin. Okay my dudes, good morning. Nandito na tayo ngayon sa Isla Rebelde campsite. Medyo nalilito ang maps papunta dito. So best way, magtanong na lang. Kung pupunta kayo dito, magtanong na lang kayo. So far, tayo pa lang ang camper. May nakabook daw mamaya, pero hindi pa dumadating. Tapos, uy! Ming! Oh. Ang bait mo naman. Say hi to the vlog. Good morning daw. Okay, set up na tayo. Excuse, paharang ko dyan. Hoy, ayos dyan.
Hmm. Tabi dyan, tabi dyan. Tataas to, tabi. So nakasetup na tayo ng ating tarp. Tapos kumonek lang din tayo sa wifi nila. Libre, may wifi dito. Wala nga lang signal. Kanina may pa konti-konti 4G, 5G. Pero ngayon wala. So buti na lang may wifi dito sa pasta natin. At meron tayong special guest dito. Thank you pala kay na ma'am, kay na Kuya Paul, tsaka kay ma'am. Inasikaso nila ako, nahihiya ako. Low maintenance guest lang naman tayo dito. Time check, 9:30. Gutom na ako. Luto na tayo ng ating birthday breakfast. Ay! Sabi ko na may maiiwan ako. Naiiwan ko yung tsinelas ko. Shit! Gagi, wala akong tsinelas. Paano tayo magtatampisaw niyan? Sige, tingnan natin mamaya. Mag-ano muna tayo, kape muna. So dahil nga birthday, salamat Jolly Town para sa pa-birthday. Mahina lang naman akong kumain. Yeah, siguro i-1 part na lang natin to. Ayan. Ganyan. Dami pa nga nito eh. Uy! 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 Uy dyan! Dun! Pwede na natin ipalit dun sa sinaing. Ayan. Tapos ipabrew lang natin yung kape ng mga 3 to 5 minutes bago natin ibaba. Ay, shit. Sumabog.
Okay. Medyo messy. Medyo messy, pero ganun talaga ang camping. Cheers, my dudes. Hindi yata ito lakatan, ano? Parang ang liit niya. Hindi siya lakatan. Ano bang tawag dito sa ganitong saging? Comment nyo na lang sa baba. Kala ko lakatan eh. Pero hindi it. Pero malambot na siya. Hindi siya ganun katamis. Ito parang hindi nga siya lakatan. Tingnan natin yung brew natin. Sarap. Success ang ating French press. Mas mainit pa yung baso kaysa dun sa kape. Kain tayo, my dudes. Habang inaantay ang ating sinaing, hindi ako makapagluto ng ulam na dala ko kasi para nga pala sa inihaw yung dala ko. Kailangan kong ihawin. Hindi ko mapagniningas yung uling ng walang butane. Kaso, yung butane, gamit ng sinaing. So, dapat ba paningasin ko na yung uling? Tapos, tsaka ako ituloy yung sinaing para sabay. Ganun na lang gagawin ko. Oo nga naman. Tama. Sige. Tayin muna natin to. Ayan. Tapos kabit natin yung baril natin. Ito. Alright. Siya pantay. Hindi siya pantay, bonak. Yan. So, talayin na kayo marshmallow. Ang lagkit talayin ng stick ng isa. Pwede na to. O dapat ba niluto ko muna yung hotdog tsaka ako nilagay yung marshmallow, then susunog na siya. Kainin ko na kaya to. Kainin ko na yung s'mores. Stop. Sunog na siya. Mali. Mali yung ano ko. Mali. Ang sarap. Dapat pala niluto ko muna yung hotdog tsaka ako tinurukan ng marshmallow. Disaster. Ala. Pwede na ata to. Namamagana yung hotdog ko. Pwede na siguro to. Okay, my dudes, ito na ang ating birthday lunch na spread natin. So meron tayong hotdog na medyo naluto, tapos chicken inasal. Lahati lang kakainin ko para mamaya may merienda tayo. Well done hotdog. Nasang swimming. Sarap talaga ng inihaw. Yung ano, yung char. Yung char. Ang sarap magpa-enhance ng lasa ng ulam. Kaya kahit sunog-sunog siya, ang sarap. Sarap ng carcinogens. Sarap ng cancer. Tikman natin ngayon yung inasal. Ito kinakabahan ako dito eh. Hindi siya parang pork na madali lutuin.
Last time kasi nagluto kami ng manok, kung naalala nyo yun. Dun sa Wilmis Tovillo, yung sumemple lang kami. Yung vlog na yun. Chicken inasal siya, yung quarter, parang mang inasal. PM1, kaya makapal yung cut. Tapos, nahirapan kaming mag-ihaw nun kasi malakas yung hangin, ganyan. Hindi namin maluto na maayos. Ito mukhang luto naman. Ang nakalimutan ko, sabi ko magdadala ako ng toyo at saka ng ketchup. Ang ulam natin ngayon, walang sausawan. Nakakalimutan ko. Hindi maganda pala dito, my dudes. Mahangin. Hindi yung sobrang lakas, hindi yung OA. Pero presko. Ayan, no? Alas 11 na ngayon. Kaya medyo nakatirik na yung araw. Pero maganda pa rin yung coverage ng mga puno. Daming shade. Tangina. Puro langgam pala. Sorry. Saan pala kayo? CR check lang tayo, my dudes. Init nung lupa. Yan yung CR nila. Uy, ang ganda. Ang ganda yung CR. Shower. Bidet. Yun. Babaw. Okay, bisan tayo. Hey dudes, nanakawan yata ako. Nag-CR kasi ako, 'di ba? Nagbihis ako ng shorts ng pambaba. Tapos pagbalik ko, eto na lang, nasa sahig na to. Ito yung pinantakip natin sa ulam. Pagbalik ko, wala na yung hotdog. Wala na yung tirang chicken. Kaya ako nagtira para makapagmerienda pa. Ang hinala ko, hindi naman sa mapanghusga tayo. Pero ang hinala ko, yan. Pasimple pa siya. Kunyari di siya naka-video. Ano boss? Nakita niyo yung ulam dito? Ayan, yung nandito. Hirap na magtiwala ngayon. Kinaya mo yung merienda ko. Anyway, sige. Mukha naman siyang masaya. At mukhang malusog. Sa'yo na yan. Mukhang hindi goods yung magpaa. Nasugatan ako. Ang hapdi. Ayan. Pasintabis ako makain pala. Sorry. Hindi ko kakayanin maglakad ng ganito ng nakapaa. Worst case siguro, magbubuts ako. Para naman akong ewan nung naka-shorts ako tapos nakabota ako na ganyan. Tingnan nyo naman yung formang yan. Formado. Ang laki ng camp. Ito yung kubo for rent. Ayan. Lagay ko na lang yung price kung magkano. Ayan, may griller sila dyan. Tapos, ito yung private na campsite. Parang camping spot na private. Pwede nyo iparent. May parang sports center. Ayan, may football court. Badminton ata to. Ito, basketball, single. Tapos volleyball yun. Ang ganda ng volleyball. May parang sand dun, no? Bukod dito, ay meron silang pond o yung tinatawag nilang aquascape na pwedeng liguan ng tao. Pero dahil wala tayong tsinelas na dala, ay hindi na ako nakaligo rito.
Habang naglalakad, ay nakasalubong ko si Sir Joel, na isa sa mga may-ari ng campsite na ito, at tinuro niya ako sa trail na pwede ko raw puntahan. May trail down yun eh. That is a riverside trail. My dudes, yun yung may-ari, turns out, si Sir Joel. Subukan natin puntahan yung sinasabi ni Sir na lake daw dito sa taas ng trail. Yun, sa exclusive natin matatry. Habang naglalakad, may bigla akong naisip. Mukhang mahaba tong trail na to. What if gamitin natin yung motor natin, gamitin natin sa tama ang dala nating motor ngayon. Woo! Woo! Bench. Pwede, pwede natin dito tayo. Grabe, ang laki nitong islang to. Ano? Woo! Meron pa dito. Ito. Mababa. Parang sketchy yan ah. Kaya natin to. Ay, gago. Woo! Ang ganda. Alaga, ang ganda eh. Park muna tayo dito. Siyempre dala natin yung susi, tapos nilock natin yung box para lang safe. Tapos tingnan natin anong meron. Sabi yan. Mukhang may nag-spot na rin dito. Ayan. Ay, may basura. Kunin ko na lang mamaya. Dali natin. Ganda pre. Parang isla siya talaga. Literal. Yung ilog doon parang pinapalibutan niya yung buong isla, literal. Ayan. Siguro to kung mataas ang kung mataas ang tubig, nakabaon to sa nakabaha to. Pero ngayon dahil mainit na ang panahon, ayan, nakakalakad tayo. Gusto ko sanang maligo kaso wala kasi akong tsinelas eh. Hindi tuloy tayo makapagtampisaw. Ang hirap kasi mag-drive ng basa yung sapatos, tas nakamedyas pa ako. Mukhang mabato kasi, kailangan ng tsinelas. Try. Ah! Basa na rin. Okay na yan. Ay shit. Ang ganda boy. Sabi, yan talaga yung hinahanap natin sa sa camping, adventure. Anyway my dudes, pahinga. Dahil mag-aalas 5 na, malapit na tayo mag-check out. Pero bago yon, bigyan ko kayo ng mabilisang camp review dito sa Isla Rebelde base sa mga na-experience natin today. Pero bago yon, magmerienda muna tayo. So kanina 'di ba nakuhaan tayo ng ulam, tapos may kanin pa tayo dito, sayang naman. So wag niyo akong huhusgahan dito sa gagawin ko, ha? Pero what if ulamin natin yung kanin, or ulaman natin yung kanin. Ayan, may saging pa tayo. Dalawa pa ata to. Kung mabitin tayo sa isa, sige, kainin natin parehas. Hindi pwedeng husgahan kasi ang nagpauso nito yung lola ko.
dati nung bata kami, pinapakain niya kami ng saging tsaka kanin. Kung hindi saging, mangga. Yung manggang hinog, inuulam namin sa kanin dahil napagod din tayo sa trail. Yan. Okay. Taste test. Nostalgia. Sarap. Yan. Saging sticky rice, pre. O dahil gutom lang ako. Nagutom tayo. May last pa tayong gagawin bago tayo mag-impake. So dahil birthday camping to, hindi pwedeng mawala yung cake. Wala kaming mahanap na kandila sa grocery kahapon, kaya ito na lang. Tapos, okay. Yon. Okay, my dudes. So, ang birthday wish ko, mag-subscribe kayo. More camping to come. Alright. Para tayo nag-insenso. Maraming salamat po sa mga nanonood. Camp review na tayo para sa campsite na pinuntahan natin ngayon. Huwag niyong pansinin yung paa ko kasi nagtanggal na ako ng sapatos. So, ang pangalan ng camp na pinuntahan natin ngayon ay Isla Rebelde Campsite. Yung daan papunta dito ay mostly sementado naman. Hanggang dun lang pagkaabot niya sa entrance. Medyo may river crossing lang tsaka konting off-roading. Passable naman siya sa mga sasakyan, pati sa mga motor. May nakasabay tayo dito naka-ADV. Yan, kinaya naman nila. Ang vibe dito is medyo raw na campsite. Hindi sobra pero wala masyadong fixtures. Ayan, puro puno. So, hindi masyadong mainit. Maraming pwedeng pagsabitan ng canopy, pati ng ayan, yung hammock natin kanina. Ang view nyo dito ay mountain. Tapos yun, yung mga puno dito. Sa CR naman, malinis yung mga CR, may bidet. Sakto lang yung water pressure. Tapos may shower din. Ang maipupuna ko lang dito is medyo may mga parts na medyo malanggam. Lalo na dun sa puno. Kanina nakagat ako habang sineset up ko yung hammock. Tapos sa rates naman, kung gusto nyo malaman kung magkano, ipopost ko na lang sa screen kasi hindi ko kabisado. Ipopost ko na lang din sa screen yung mga supplies na pwede nyo mabili dito in case kailangan nyo. Sa case natin, ang binili natin ay uling, yelo, tubig, yun lang ata. Oh, yun lang. Yung caretakers ay mababait, maasikaso sila. So, salamat po kay na Kuya Paul, tsaka kay Sir, yan, kay Sir, yung may-ari. Meron din silang trail na pwedeng para sa mga motor. Pero kung gusto nyo mag-rent, ay meron din silang ATV, tsaka mountain bike na pwedeng hiramin. May mga rooms din pala sila for rent kung gusto nyo na mas glamping na setup. So overall, masasuggest ko bang mag-camping kayo dito? Sa tingin ko ay, kung kayo ay yung tipong enjoy sa adventure, medyo cowboy, yung gusto nyo yung medyo raw camping, this is the perfect campsite for you. So yun ang review natin for Isla Rebelde. At dahil dyan, mag-aalas 5 na, mag-aalas 6 na, pack up na tayo.